Former President Duterte, mga sangkay, at si Alvarez, di umano ay mukhang nanganganib, mga sangkay, dahil nga po kakasuhan. Hello, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta, no? So, eto nga mga sangkay, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel, no? Sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, eto mga sangkay, bago naman po tayo magtuloy-tuloy, no? Sa mga nanonood sa Facebook, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Habang kayo ay nanonood, ayan po, sa bandang itaas ng video, okay? Sa mga nanonood sa Facebook, sa itaas ng video na to, ito mismong pinapanood nyo ha, hindi itong sample na larawan na nasa video. Okay, may makikita po kayo sa itaas, 3 tuldok. Pindutin nyo lamang po yan. Ngayon din, okay? Ngayon din, gawin nyo. Pindutin nyo yung 3 tuldok, bandang itaas ng video na to. Then, may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more, okay? Or yung plus. Pagkatapos yan mga sangkay, i-click nyo rin po yung notification bell katabi ng subscribe at i-click nyo po yung all, okay? So, ito na mga sangkay, tingnan na po natin itong balita. Alam nyo, binabantayan po kasi natin itong nangyayaring gulo ngayon sa ating bansa. No, na possible pagmulan po ng mas matindi pang kaguluhan kung hindi po ito mababantayan. At ina-update ko po kayo mga sangkay sa kalagayang ito since pare-parehas po tayo Pilipino, mga sangkay, no? At ito po ang balita. Ayan. So, si dating Pangulong Duterte o si Tatay Digong at Representative Alvarez plano umanong sampahan ng sedition raps dahil sa panukalang ihiwalay ang Mindanao. Yan ang nga ba sinasabi ko mga sangkay. Ulitin ko lang ha, wala na po tayo sa politika. Okay? Ina-update ko kayo sa kahit na anong topic mga sangkay. Pero dito, wala na po tayo kinakampihan. Maka BBM man yan, maka Duterte, o kung maka Leni, maka Dilawan, maka kung sino ka man na political color, welcome ka po dito sa ating channel. Hindi na po tayo katulad dati mga sangkay na mayroon po tayong kinakampihan, niyayakap na politiko. Ngayon mga sangkay, ang isinusulong na lamang po natin, magkaroon po ng parliamentary system ang Pilipinas. Na sana magkaroon para pumatigil na po itong kahibangan ng mga pulpolitiko sa ating bansa. Dahil kahit sino po ang umupo sa Malacanang, kung ang sistema ng ating pamahalaan ay presidential form of government pa rin po tayo, wala rin pong mangyayari. Maulit-ulit lang yan, kahit paanghel ang umupo dyan. So, eto na nga, XPRRD, no? Planong sampahan. Okay, panoorin po natin itong balita. Labag sa 1987 Constitution ang nukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Labag sa 1987 Constitution. Kaya babalarin na kamikin Governor Xavier Romualdo at ama nitong si Representative Jerdin Romualdo. Posibleng mapanagot sa batas punsod ng sedisyon na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Panukala ng dating Presidenteng Duterte na ihiwalay na sa Pilipinas at gawing independent ang Mindanao. Malabo yan, mga sangkay, no? Yung ganito kasing malabo po talaga kasi unang-una kailangan mo konsultahin yung mga kapatid natin mga Muslim, mga Kristiyano dyan sa Mindanao. Nakaraan lamang nagsalita na po yung iba't ibang grupo ng mga Muslim. Like po yung MNLF at iba pang mga grupo dyan sa Mindanao ng mga kapatid po natin Muslim. Sinabi po nila na wag nang guluhin di umano yung kanilang maayos na relasyon ng pamahalaan dahil maayos daw po, naayos na ang gulo. Kumbaga nabigyan na po ng solusyon. At ngayon, maayos na mga sangka, hindi na po tulad dati na mayroon po talagang bakbakan lagi. No?
Ngayon, ito po ang gustong gawin ni former President Duterte na gawing separate ang Mindanao sa Pilipinas. Kaya nga lang, mukhang negatibo po ito sa marami. Ewan ko lang, kasi kung isipin po natin, just imagine, okay, kung ikaw ang nasa Mindanao, o tayo rin na wala sa Mindanao. Imagine niyo may mga kamag-anak kayo sa Mindanao, o may mga kamag-anak kayo dito sa Luzon or sa Visayas. Kapag sineparate na po ang Mindanao, gawin na pong bansa yan, ang mangyayari po, kailangan na po ninyo ng mga kung ano-anong dokumento para makapasok kayo. Okay? Ganun mangyayari. So, pahirapan na para na kayong pumuntang Singapore, from Singapore to Philippines, ganun lang ang mangyayari. Kailangan na ng mga papel. Ang problema, may mga kamag-anak ka doon. So, napakahirap na pong anuhin yan. Kaya naman, naiintindihan po natin na mukhang sablay po talaga. Giit nito dahil ito sa hindi pag-unlad ng Mindanao region sa matagal na panahon sa ilalim ng maraming pangulo. Pero alam ko maunlad ang Mindanao, di ba? Maunlad ang Mindanao. Sa kanila nga yung maraming produkto na nanggagaling po sa kanila. Alam nyo, kung gusto talaga natin umunlad ang mga rehiyon, mga probinsya, hindi lang naman talaga Mindanao. Kahit po yung lugar namin doon sa Samar. O kahit yung mga lugar sa iba't ibang panig o mga probinsya ng Pilipinas, gusto natin ng paglago. Pero hindi po mangyayari yan kung ito pa rin ang sistema natin. Kaya kailangan po ng charter change. Kailangan po ng constitutional reform para ayusin ang lahat. Magkaroon po tayo ng federalism or federal parliamentary system. Kasi pag federal, mas marami po mga negosyante ang pwedeng pumasok sa iba't ibang panig ng ating bansa. Samantalang si Congressman Alvarez na dating House Speaker ang unang nagtulak para sa paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sa payag ni Governor Romualdo, anuman ang dahilan ni dating Pangulong Duterte sa kanyang mungkahi, mapanganib-an niya ito at para lang sa pansariling interes. Nanawagan naman si Representative Romualdo sa kanyang mga kapwa-kongresista na imbestigahan at kung mapatutunayan ng ebidensya ay simula ng pagpapatalsik sa Kamara ni Representative Alvarez dahil sa isinusulong nitong Mindanao Secession. Anya, nababahala ang mga mambabatas at ordinaryong Mindanaoan sa posibleng implikasyon ng separatist movement sa pagkakaisa at katatagan ng bansa. Rosa Licoz, UN. Okay. So, ayun. Plano pong sampahan si Tatay Digong at itong si Alvarez. Alam mo mga sangkay, may mga mag-aaway-aaway na naman dyan, mga BBM, mga Duterte, but opinion nyo yun, mga sangkay. Kagaya ko, nagbibigay lang din po ako ng opinion, no? Pero wala po tayong kinakampihan. Klaro lamang po natin, sana nga yung mga solid sangkay dito, no? Wag na po tayong, baguhin na po natin yung iniisip po natin before na may mga kinakampihan po tayong politiko. Alam nyo, kasi kahit sinong politikang umupo dyan, kung ang sistema same pa rin, same pa rin, yan pa rin po yun, mga sangkay. Wala pa rin magbabago. Kaya kailangan po muna, magkaroon po tayo ng parliamentary system. Ngayon, ito mga sangkay, mga grupong nagsusulong ng paglakas ng Mindanao. Ito yung sa PH, binabantayan na po ng PNP. Itong Philippine National Police ay nagbabantay na po sa mga nananawagan tungkol po dito. Though hindi naman po malakas ang tinig, no? Pero binabantayan na po ng ating otoridad. Binabantayan na ng pulisya ang mga grupong nagsusulong na kumalasa ang Mindanao sa Pilipinas. May nagkokonsidera na ring magsampa ng kaso laban sa mga nagpapanukala niyan. Nako po. At yan ang tinutukan ni na Jonathan Andal at Chino Gaston. Gulo-gulo talaga ng politika sa Pilipinas, no? Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Sa gitna ng ganyang pagpapalutang, binabantayan na ng liderato ng pulisya ang mga grupong nagsusulong ng secession o paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Nako. Yan ay kahit pa hindi naniniwala ang PNP chief sa ngayon na pagmumulan ito ng gulo dahil wala naman daw kasing malaking grupong sumusuporta dito. Actually, yun din ang nakikita ko mga sangkay. Bilang sa binabantayan ang posibilidad umanong may malabag na mga batas ang mga nagbibitiw ng salita tungkol dito. Yun ang mga tinitingnan natin. Those who are talking about such interest of separating, may monitor natin. There are some provisions of the law that defines yung
criminal act relative to this. So bilang pulis, gaya ng palagi kong inuulit, we always uphold the law. Binigyan din naman ng Defense Department na isa sa tungkulin nilang pangalagaan ang integridad ng teritoryo ng bansa gaya ng nakasaad sa konstitusyon at ipatutupad yan hindi lang externally o sa usaping panlabas kundi kahit sa internal o panloob na usapin ng bansa. Halos pareho ang posisyon ng Justice Department na kontra raw sa anumang tangkang sirain ang integridad ng teritoryo ng bansa alinsunod sa saligang batas. Kontra raw ang secession o paghiwalay sa prinsipyo ng isang demokratikong lipunan gaya ng nakasaad sa konstitusyon. Kontra rin sa kampanyang kumalas ang Mindanao sa Pilipinas, ang ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines, League of Cities of the Philippines at ang League of Provinces of the Philippines. Si Camiguin Governor Xavier Romualdo nga kinokonsiderang magsampa ng reklamong sedition laban sa mga kapwa Mindanaoan niyang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Yan ay kung mauwi raw sa gulo ang panawagan nilang ikalas ang Mindanao sa Pilipinas. It's a possibility. Mag-initiate kami. Kung magiging tumultuous pa siya, meaning magulo, and then if they parang outside legal means yung gagawin nila to prevent the national government from exercising its functions in Mindanao, which is yun yung purpose nila, is to secede. Possible na they could be committing sedition na. Kabilang kasi ang nabanggit nilang tumultuous o magulong paggamit ng puwersa, pananakot o anumang illegal na paraan sa mga nabanggit ng Revised Penal Code sa krimeng sedisyon. Yan ay kung gagamitin yan sa mga sumusunod, pagpigil sa pagpapatupad ng batas o pagdaraos ng eleksyon, pagpigil sa gobyerno o mga opisyalis nito na gampanan ng kanilang tungkulin, pagdulot ng pagkamuhi o paghiganti sa opisyal ng gobyerno o sa isang pribadong tao o social class, at pagsira sa sinumang tao, munisipalidad, probinsya o gobyerno o sa mga ari-arian nito. Kung mang-uudyok naman na gumawa ng mga yan, inciting to sedition naman ang tawag. Sinusubukan pa namin kunan ng komento ang dating Pangulo, habang si Alvarez naman sinabing inaako niya ang responsibilidad sa kanyang mga ginawa at handang harapin ang kahihinatnan ng mga ito. Para sa Okay, guys. What do you think? Tingin nyo ba, dapat nga talagang sampahan ang dating Pangulong si Duterte? Kasama po dyan sa Representative Alvarez? Tingin nyo ba, ito ang tamang gagawin, mga sangkay? Sino ba dito? Ano bang inyong mga opinion, no? Kasi, I know na marami dyan, kabi-kabilang opinion. May mga DDS tayong mga follower, may mga Marcos loyalist tayong follower, mga sangkay. Hindi ko lang alam kung mayroon po ditong Makaleni na nakafollow na po sa atin. Kung mayroon, just comment down below. Basta ngayon, ayun na po natin, wala na po tayong kinakampihan, no? Magkukomento po tayo sa mga nangyayari sa ating bansa na hindi na po tayo political vlogger na kagaya po dati, mga sangkay, na mayroon po tayong itinataas na tao. So, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga saloobin. At bago tayo magtapos, mga sangkay, paki-subscribe po itong isang YouTube channel. Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.